King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 589. Katulad. 10,000 Ancient Races Bloodline. Nang marinig ang boses, lahat ay nag-usap. Isang maalamat na bloodline ang lumitaw. Gaano kagulat iyon? Nagbago ang ekspresyon ng matangkad at payat na kabataan mula sa spiritual sacred land, ngunit huli na ang lahat para pigilan ang maikling buhok na kabataan na gamitin ang kanyang bloodline. Plop, plop. Ang mga eksperto sa arena ay nanginginig mula sa ilalim ng kanilang bloodline at kaluluwa. Ang mga nasa ibaba ng kalahating hakbang na Origin Core Realm ay kalahating nakaluhod sa lupa, at maging ang ilang mga sovereign ay nakaramdam ng pagnanasa na yumoko sa maikling buhok na kabataan mula sa Sacred Land. Sa platform ng arena, ang bloodline ng maikling buhok na kabataan na ganap na nabuksan ay naging isang matigas na bagay na parang shell. Para siyang isang nangungulila na hayop na naglalabas ng nakakatakot na aura habang nakatingin sa to despair of the Purple Sovereign. Ito ay talagang isang maalamat na bloodline. Ang mga ekspresyon ng to despair ay naging mapait habang sila ay kalahating lumuhad. Para silang mga langgam sa harap ng bloodline ng 10,000 ancient races. Nang hindi man lang lumaban, natalo na sila. Ang kanilang pag-atake ngayon lamang ay lumikha ng isang maliit na gasgas na kasing laki ng isang pako, at ito ay gumaling na. Nakakatakot na depensa. Kaya ito ang kapangyarihan ng 10,000 Ancient Races Bloodline. Naramdaman ni Zhao Feng na parehong nanginginig ang kanyang katawan at kaluluwa. Bukod sa kanyang God Spiritual Eye, kahit ang kanyang bloodline ay pinigilan, at bahagyang nanginginig. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang pinigilan ang kanyang bloodline. Pang! 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 Ang pinigilan na bloodline ay nagpadala ng tipak ng aura patungo sa selyadong God's Spiritual Eye at naging dahilan upang ito ay tumalon. Pagkatapos ng lahat, ang bloodline ni Zhao Feng ay nagmula sa God's Spiritual Eye. Bastos ka! Ang kapangyarihan ng bloodline ng maikling buhok na kabataan ay umabot sa limitasyon nito, at nagpadala siya ng isang itim na kulay na buhawi na umaaligid sa isang lugar na 200 yarda. Bam! Parehong sumigaw ang to despair of the Purple Sovereign habang pinalipad sila. Naging gulo na ang laman at buto nila, para silang dinurog ng hayop. Arg! Ang dalawang dagwang figure ay nahulog sa arena. Ang mga judge ng Great Origin Core Realm ay natigilan. Zhang Fan, 31 panalo. Hindi, 32. Hindi man lang makapagsalita ng maayos ang isa sa mga judge. Sa kanyang kasalukuyang estado, ang maikling buhok na si Zhang Fan ay nagpadala ng isang late stage at isang pick na small origin core realm na lumilipad gamit ang kanyang bloodline power. Ho! Lahat ng nanonood ay huminga ng malamig at hindi mapalagay sa harap ng kanyang aura. Wala na sa mga mandaragat sa paligid ni Zhao Feng ang makatayo ng maayos. Kinailangan ni Lulan Jishui na sumandal kay Zhao Feng para lang makatayo. At kahit sinong makahaharang pa sa aura ay nararamdamang nag-aapoy ang kanilang mga bloodline. Hahaha! Sino pa ba ang may lakas ng loob na hamanin ako? Tumawa si Zhang Fan habang inilabas niya ang kanyang 10,000 ancient races na bloodline, dahilan para hindi makahinga ang mga nasa malapit. Saan man lumingon ang tingin ng maikling buhok na si Zhang Fan, bababa ang aura mula sa 10,000 ancient races bloodline. Maraming tao ang nadama na para silang tinamaan ng kidlat, at ang mga nag-iisip na hamanin siya kanina ay yumuko. Ang aura ng bloodline ng 10,000 ancient races na ito ay katulad ng aura mula sa Ancient Dream Realm. Kahit na ang bloodline ni Zhao Feng ay napigilan, ito ay nag-apoy dahil sa koneksyon nito sa God's Spiritual Eye. Biglang tumigil ang tingin ng maikling buhok na binata nang tumingin siya sa isang lugar. Isang malabong sinaunang aura. Maaari bang may isa pang bloodline ng 10,000 ancient races? May biglang naramdaman ang bloodline ng maikling buhok na kabataan. Shua! Ang matalim niyang mga mata ay dumapo kay Zhao Feng. Pang! 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 Nagsimulang kumaibot ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng. Ang ilan sa aura ng Ancient Dream Realm ay hindi pa ganap na nagsasama sa kanyang bloodline. Boom! Nanginginig ang puso ni Zhao Feng habang tinitingnan ang maikling buhok na kabataan. Parang nakaharap sa isang higanteng halimaw. Mas malakas ang pressure sa kanya kaysa sa iba. Talagang karapat-dapat itong maging isa sa mga nangungunang maalamat na bloodline.
Naramdaman ni Zhao Fang ang pagkulo ng kanyang dugo, ngunit napigilan niya ito. Sa kabutihang palad, ang kanyang katawan at estado ng pag-iral ay bumuti sa pamamagitan ng paggamit ng Heart Blood Essence at ang aura mula sa Ancient Dream Realm, kaya halos maihahambing sila sa isang Great Origin Core Realm Sovereign Lord. Kung hindi, kung ito ay anumang kalahating hakbang na Origin Core Realm, maaaring nagsuka na sila ng dugo. Kawili-wili, ang iyong bloodline ay tila may kaugnayan sa 10,000 ancient races. Nagliwanag ang mga mata ng maikling buhok na kabataan. Ang katulad na aura mula kay Zhao Fang ay nagpapataas ng kanyang sentido at layunin ng labanan. Ang kanyang 10,000 ancient races bloodline kahit saglit ay nagkaroon ng pakiramdam ng pagharap sa isang malaking kalaban. Ang mga salita ng maikling buhok na binata ay nagdulot ng pagbuntong hininga ng mga kalapit na tao at tumingin kay Zhao Fang. Hindi nila akalain na may isa pang taong may kadugo na may kaugnayan sa 10,000 ancient races sa parehong lugar. Sa kasamaang palad, wala pa siya sa Origin Core Realm. Ang maikling buhok na kabataan ay umiling na medyo nanghihinayang at binawi ang kanyang layunin sa pakikipaglaban. Ho! Nagpakawala ng hininga si Zhao Fang. Masyadong malaki ang pressure mula sa maikling buhok na kabataan. Kailangan niyang aminin na napakalaki ng pagkakaiba niya sa 10,000 ancient races bloodline. Ang Two Despairs of the Purple Sovereign ay nasa late stage at peak stage na Small Origin Core Realm at natangay pa rin kaagad. Ang Skeletal Division Leader at Zhao Fang ay magkakaroon ng parehong resulta. Kung hindi ginagamit ang aking mata, malaki ang posibilidad na mapalipad ako sa isang galaw. At saka, dahil sa kanyang 10,000 ancient races bloodline, baka hindi ko siya mapatay kahit na ginamit ko ang void space ay slash ko. Mahina akong pinag-aralan ni Zhao Fang. Alam niya kung gaano kakilakilabot ang henyo mula sa spiritual sacred land. Hindi nakakagulat na si Zhao Yufei ay pipiliin ng Purple Saint Partial Spirit bilang tagapagmana. Kailangang malaman ng isa na ang Purple Knight Sacred Lord ay mayroon ding mahinang 10,000 ancient races na bloodline at nalampasan niya ang Void God Realm at naabot ang Mystic Light Realm, isang hakbang lang ang layo mula sa Heavenly Divine Realm. Brat, hindi ako makapaniwala na nandito ka. Ha ha ha. Isang tawa na puno ng galit at lamig ang umalangaw-ngaw mula sa kabilang panig ng arena. Ang may-ari ng boses ay pag-aari ng Sovereign Lord na nakasuot ng plain shirt. Siya iyon. Nagulat ang gwapong lalaki at magandang babae nang makita nila si Zhao Fang. Ha ha ha. Brat, sa wakas nahanap na rin kita. Ang Sovereign Lord ay napuno ng kagalakan, at agad niyang inilabas ang kanyang aura kay Zhao Fang. Itong matandang umutot na ito. Nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang. Hindi niya akalain na dito niya makikita ang Third Elder ng Gun Cloud Pavilion. Noon, hinukay ni Zhao Fang ang puso ng walang limitasyong balyina sa karagatan at niloko siya. Ito ang Third Elder mula sa Gun Cloud Pavilion. Maraming tao ang nakakilala sa kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos ng lahat, ang Gun Cloud Pavilion ay isang Pick One Star Force, at ito ay kasing lakas ng Scarlet Moon Demonic Religion noong ito ay nasa tuktok nito. Whoosh! Ang figure ng matanda na naka-shirt ay kumislap at dumapo sa harap ni Zhao Fang na puno ng lamig. Brat, ibigay mo ang Heart Blood Essence at hindi ko na ito dadalhin pa. Sabi ng matanda sa pamamagitan ng spiritual sense. Pagkatapos ng lahat, ito ay nag-aalala sa isang bihirang kayamanan, kaya ayaw niyang malaman ng iba. Hihihi, ang Heart Blood Essence ay natagpuan ko noong nasa katawan ako ng balyina. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Tsaka nagamit na lahat. Sagot ni Zhao Fang. Hindi siya nag-aalala na sasalakayin siya ng matanda sa Void Ocean Spiritual Palace. Si Xiao Ma, ang tour guide, ay nagsabi na gaano man kagulo sa labas, ang Void Ocean Spiritual Palace ay mapayapa dahil ang Void Ocean Spiritual Palace ay mayroong spiritual sacred land sa likod nila. Kahit na ang isang Void God Realm o isang two-star sect ay hindi mangangahas na gumawa ng gulo dito. Walang masyadong nagdulot ng gulo dito na nakaalis ng buhay. Brat, huwag mo akong dein. Talagang mayroong napakalaking halaga ng asensya ng dugo sa puso mula sa balyina na iyon. Ibigay mo sa akin ang natitirang Heart Blood Essence at hindi kita guguluhin. Malamig na ngumiti ang matanda. Hindi siya pipi. Alam niya na tiyak na marami pa si Zhao Fang.
Hindi. Inilibot ni Zhao Fang ang kanyang mga mata. Bagaman mayroon siyang higit pa, walang kinalaman iyon sa matanda. Kahit na hindi ako nangangahas na atakihin ka sa loob ng Void Ocean Spiritual Palace, ang Gun Cloud Pavilion ay isa sa nangungunang tatlong puwersa sa paligid. Huwag mong isipin na umalis dito. Malamig na tumango ang matanda at naglakad palayo. Hindi siya nangahas na umatake sa loob ng Void Ocean Spiritual Palace, ngunit hindi siya naniniwala na si Zhao Fang ay mananatili rito magpakailanman. Shua. Isang maikling buhok na kabataan ang dumapo sa harap ni Zhao Fang sa sandaling umalis ang nakashirt na elder. Jiang Fan. Bulalas ni Zhao Fang, at isinisigaw ng mga tao sa paligid ang pangalang ito sa kanilang mga puso. Ako si Jiang Fan, mula sa True Martial Sacred Lands. Maaari ko bang tanungin ang iyong pangalan? Bahagyang ngumiti si Jiang Fan, at maraming manonood ang nagulat. Ang mapagmataas na henyo na ito mula sa isa sa mga sacred lands ay nakilala si Zhao Fang. Ininspeksyon ni Jiang Fan si Zhao Fang ng may interes. Ang lahat ng ito ay nahulog sa mga mata ng Sovereign Lord na may suot na kamiseta, at ang malamig na ngiti sa kanyang mukha ay natigil. Kung nakilala ni Zhao Fang ang isang henyo mula sa isa sa mga sacred lands, kahit na ang Gun Cloud Pavilion ay hindi maglalakas loob na kumilos laban kay Zhao Fang. Ang isang ito ay tinatawag na Zhao Fang. Binati ni Zhao Fang ang dalawang henyo mula sa Sacred Lands. Ang maikling buhok na kabataan na may bloodline ng 10,000 ancient races ay tinawag na Jiang Fan, at ang matangkad, payat na kabataan na nasa Great Origin Core Realm ay tinawag na Chen Yilan. Habang ini-inspection siya ng dalawa, ini-inspection din ni Zhao Fang ang dalawa, lalo na si Jiang Fan at ang kanyang bloodline ng 10,000 ancient races. Ang aura mula sa Ancient Dream Realm ay maaaring magpapataas ng aking estado ng pag-iral at katawan, at maaari nitong linisin ang aking bloodline. Ang bloodline mula sa 10,000 ancient races ay may katulad na aura. Ano ang koneksyon ng dalawa? Bulong ni Zhao Fang sa kanyang puso. Binigyan niya ng malaking kahalagahan ang aura mula sa Ancient Dream Realm, at mayroon siyang ilang mga hula. Ang kabataang ito ay may malabong sinaunang aura. Kahit na wala siyang 10,000 ancient races bloodline, siguradong bloodline iyon mula sa panahong iyon. Ang dalawang henyo mula sa Sacred Land ay hindi minamaliit si Zhao Fang. Ang mga bloodline ng 10,000 ancient races ay ilan sa pinakamahusay kahit na sa mga Sacred Lands, at nakakagulat na makakita sila ng isang taong may bloodline na malapit sa 10,000 ancient races. King of Gods, Kabanata 570. Pag-aayos ng barko. Sina Zhao Fang, Jiang Fan, at Chen Yilan ay naglalakad at nag-uusap. Ang dalawang henyo ng Sacred Land ay mas interesado sa bloodline at talento ni Zhao Fang. Kung tungkol sa kanyang lakas, hindi ito pinansin ng dalawa. Si Brother Zhao ay hindi isang disipulo ng isang two-star sect o isang Void God Realm. Bahagyang nagulat ang matangkad, payat na kabataan, si Chen Yilan. Wala talagang sinabi si Zhao Fang tungkol sa kanyang background. Hindi siya natakot na masaktan ang sinuman sa labas ng mundo, ngunit ayaw niyang maapektuhan ang kanyang tinubuang bayan, lalo na ang Iron Blood Religion at ang Broken Moon Clan. Habang nag-uusap sila, ang dalawang henyo mula sa Sacred Lands ay hindi nagpahayag ng anumang senyales ng pagmamataas, ngunit masasabi pa rin ni Zhao Fang na hindi siya inilagay ng dalawa sa parehong antas. Dati, naramdaman ni Jiang Fan ang bloodline aura ni Zhao Fang at nagpahayag ng ilang layunin sa labanan, ngunit nang malaman niyang nasa half-step origin core realm lang si Zhao Fang at hindi nagmula sa isang malakas na background, nawalan siya ng interes. Ang dalawang ito ay sadyang interesado lamang sa akin. Wala silang balak makipagkaibigan talaga sa akin. Naramdaman din ito ni Zhao Fang. Gaano man sila kagalang o kagalang-galang, nagmula sila sa Sacred Lands at 3-star forces, kaya nakaramdam sila ng superior. Ang pakiramdam ng bahagyang pagmamaliit ay dumaan sa puso ni Zhao Fang saglit. Gayunpaman, kailangan niyang aminin na may malaking pagkakaiba pa rin sa pagitan niya at ng mga henyo na may mga bloodline ng 10,000 ancient races. Hindi gaanong nagsalita ang dalawa tungkol sa sitwasyon sa loob ng spiritual sacred lands. Ang aking bloodline ay nagmula sa Black Dazzling race, at ito ay dalubhasa sa lakas at depensa. Ngumiti si Jiang Fan.
Ang bloodline ng 10,000 Ancient Races ay isa sa pinakamataas na pag-iral sa fan universe. Maging ang 8 Great God Eyes ay nauugnay sa 10,000 Ancient Races. Pagkaraan ng ilang sandali, nawalan ng interes ang dalawa at umalis. Sa isa pang sulok ng arena, nagpakawala ng hininga ang ikatlong elder ng Gun Cloud Pavilion. Nag-aalala siyang baka kaibiganin ni Zhao Fang ang dalawa. Nangangahulugan iyon na kailangan niyang maging maingat. Gayunpaman, mula sa kasalukuyang sitwasyon, tila gusto lang ng dalawang iyon na makipag-chat ng kaunti kay Zhao Fang. Kung tutusin, malamang na sila ang ilan sa mga pinakamahusay kahit nasa Sacred Land. Sa sandaling umalis sila, maaari kong atakihin ang brat na iyon ng walang pag-aalala. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mga labi ng ikatlong elder ng Gun Cloud Pavilion. Sa sandaling ito, Terra na. Pinangunahan ni Zhao Fang ang grupo at umalis sa arena. Napatingin ang mga mata ni Xiao Ma sa dalawang henyo mula sa Sacred Land, at nakaramdam siya ng panghihinayang para kay Zhao Fang. Ang pagkakataong makipagkaibigan sa dalawang iyon ay napakadaling pinalampas ni Zhao Fang. Kung handa si Zhao Fang na kaibiganin sila, maaaring magkaroon siya ng koneksyon sa spiritual Sacred Lands. Sa nalalabing bahagi ng araw, si Zhao Fang at ang kanyang mga kasamahan ay naglakad sa paligid ng Void Ocean Spiritual Palace ng ilang sandali bago pumasok sa isang hotel. Pagdating nila sa hotel, maaaring gawin ng mga mandaragat ang anumang gusto nila, gusto man nilang makipagpalitan ng mga mapagkukunan o gamitin ang pagkakataong ito upang palakasin ang kanilang sarili gamit ang asensya ng dugo sa puso. Xiao Ma, ang susunod na isyu na kakailanganin namin mula sa iyo. Mabagal na nagsalita si Zhao Fang. Magsalita ka, Kapitan. Agad na natuwa si Xiao Maria. Ang kapitan na ito ay tiyak na makapagpigil ng hininga. Ang ginawa lang niya sa ngayon ay maglakad-lakad sa buong araw. Sa wakas ay nakarating na sila sa pangunahing punto, kaya nasa sabik si Xiao Maria. Kadalasan, kung mas mahalaga ang gawain, mas malaki ang palitan, kaya makakatanggap siya ng mas malaking gantimpala. Ang unang gawain ay ang pag-aayos ng barko. Sinabi sa kanya ni Zhao Fang ang sitwasyon ng Blue Lightning Sea Sky Ship. Limitless Ocean Ship. Nagningning ang mga mata ni Xiao Maria. Nakita niya ang Blue Lightning Sea Sky Ship, at alam niya na ito ay may mataas na kalidad. Napakataas ng halaga ng naturang barko, at ang sino mang may walang limitasyong barko sa karagatan ay hindi simple. Kahit na ang ilang mga sovereign ay walang limitasyong barko sa karagatan. Ang pangalawang gawain ay ang magbenta ng ilang mapagkukunan at bumili ng ilang bagay. Naglabas ng listahan si Zhao Fang. Nang makita ni Xiao Ma ang listahan, nagsimulang tumibok ang kanyang puso at hindi na siya makapag-focus. Karamihan sa mga item sa listahan ay hindi lamang malaki ang dami, bihira din ang mga ito, kabilang ang ilang mga kayamanan lamang sa mga alamat. Anumang isa sa mga bagay na iyon ay nagkakahalaga ng kanyang buong kapalaran. Ngumiti si Zhao Fang. Sa totoo lang, karamihan sa mga item sa listahan ay isinulat ng Skeletal Division Leader, at sila ay nakatutok sa Ghost Corps Cursed Array. Ayon sa sinabi ng Skeletal Division Leader, ang Ghost Corps Cursed Array ay may potensyal na maging mas malakas. Kung maaabot ng bawat sinumpa ang Ghost Corps ang Half-Step Origin Core Realm, ang kapangyarihan ay tataas ng husto. Bukod dyan, ang hanay ay magiging kapansin-pansing mas malakas kung lalamunan nito ang 100 sovereigns. Huminga ng malalim si Xiao Ma pagkatapos tingnan ang listahan, at pinigilan niya ang saya at pananabik sa kanyang puso. Bagamat ang employer na ito ay walang cultivation sa Origin Core Realm, ang yaman na talagang nalampasan niya. Walang gaanong tao kahit nasa antas ng sovereign ay kasing yaman ni Zhao Fang. At least, wala pang nakita si Xiao Maria. Xiao Ma, may tanong ka ba? Bahagyang ngumiti si Zhao Fang. Huminto si Xiao Ma at nagsimulang mag-isip. Kung si Kapitan ay handang magbayad ng isang tiyak na presyo, pinakamahusay na humingi ng isang master na dalubhasa sa arrays. Maaari akong magrekomenda. Sinuri at iminungkahi ni Xiao Maria. Pagpapanday ng array master. Tanong ni Zhao Fang. Napagtanto niya na ang isang forging array master ay dalubhasa sa parehong forging at arrays, ibig sabihin ay kayang ayusin ng isa ang walang limitasyong mga barko ng karagatan ng mag-isa, at si Xiao Ma ay may ilang mga rekomendasyon. Kung ibebenta ni Kapitan ang mga mapagkukunang ito,
ang mga bihirang materyales ay maaaring ibenta sa mas mataas na presyo sa auction na paparating. Kung tungkol sa mga mapagkukunan na gusto mong bilhin, maaari akong magtanong sa paligid. Nagpatuloy si Xiao Maria. Pinigilan siya ni Zhao Feng sa kalagitnaan. Jishui, kayo ni Xiao Ma ay magtutulungan simula ngayon, at kayong dalawa ang mananagot sa dalawang gawain. Agad na ibinigay ni Zhao Feng ang lahat ng problema sa dalawang iyon. Naiintindihan, Kapitan. Sabi ni Lulan Jishui at Xiao Maria. Sa loob ng hotel, ipinikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at nagsimulang magtanim. Sa pagkakataong ito, hindi siya pumasok sa Ancient Dream Realm. Sa halip, nakatuon siya sa ganap na pagsasanib at pagsipsip ng natitirang aura sa loob niya. Sa sumunod na 3 araw, nagsimulang maging abala sina Xiao Ma at Lulan Jishui at sinabihan pa nila ang ilang mandaragat na tumulong. Pagkatapos ay tatanungin ng dalawa si Zhao Feng pagdating sa mahahalagang bagay, at sa gayon ay nagsimula ang pagbebenta at pagbili ng mga materyales at mapagkukunan. Bahagi ng mga mapagkukunang ibinebenta niya ay nagmula sa Purple Saint Ruins, habang ang iba ay nagmula sa mga samsam ng digmaan mula sa pagpatay ng mga tao. Sa ikatlong araw, matagumpay na nakipag-ugnayan si Xiao Ma sa isang forging array master. Kapitan, ito ang sikat na Master Wei mula sa Void Ocean Spiritual Palace, at tumulong siya sa pag-aayos ng mga barko ng maraming 2-star sects. Sabi ni Xiao Ma sa magalang na tono. Kanina ko pa naririnig ang iyong sikat na pangalan. Mapakumbabang sinabi ni Zhao Feng habang sinisiyasat niya itong si Master Wei. Malamig ang ugali ni Master Wei. Dumiretso siya sa punto at hiniling na makita ang Blue Lightning Sea Sky Ship. Ito ay isang barkong pirata. Ngunit ang mga materyales ay hindi masama. Bahagyang nagulat si Master Wei. Sa patuloy na pagtatanong ni Xiao Ma, sa wakas ay napapikit siya at lumapit para tingnan. Noong una, nagdududa siya sa sinabi ni Xiao Ma na mayaman ang kanyang amo, ngunit pagkatapos niyang makita ang barkong ito, hindi na niya ito minamaliit. Siyempre, disente lang sa paningin niya ang Blue Lightning Sea Sky Ship. Hindi ito kabilang sa pinakamahusay. Matapos manahimik sandali, nagsalita si Master Wei. Mayroon akong 3 mungkahi. Mababa, gitna, at mataas na mungkahi. Oh, pakinggan natin. Si Zhao Feng ay interesado. Ang mababang mungkahi ay ayusin ang barko at bahagyang dagdagan ang mga katangian nito. Ang presyo ng mga materyales ay maihahambing sa isang false earth grade item. Sabi ni Master Wei bago tumingin kay Zhao Feng. Ang halaga ng isang armas na false earth grade ay hindi mababa. Hindi ganoon kahalaga ang pinagsamang 10 Broken Moon clans. Umiling si Zhao Feng. Halata naman na ayaw niya. Ang gitnang mungkahi ay ayusin ang barko at dagdagan ang mga katangian nito ng marami. Gayunpaman, ang halaga ay maihahambing sa ilang kompletong earth grade na armas. Napangiti ng mahina si Master Wei. Ilang kompletong mga sandata ng earth grade. Si Xiao Ma ay nagsimula ng pawisan ng malamig. Hindi nagsalita si Zhao Feng at sumenyas kay Master Wei na magpatuloy. Ang mataas na mungkahi ay ganap na baguhin ang barko. Ito ay hindi gaanong naiiba sa paggawa ng bago. Mangangailangan ito ng maraming tao at magagastos ng malaki. Hindi ko ito makukumpleto ng mag-isa, at ang halaga nito ay sapat na para masira ang isang normal na 1-star clan. Umiling si Master Wei at ngumiti. Ang halaga ng mataas na suhestyon ay sapat na para mabangkarot ang isang normal na 1-star clan. Hindi napigilan ni Xiao Ma at Lulan Jishui ang kanilang mga dila. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng. Pipiliin ko ang gitnang mungkahi. Sa katotohanan, hindi imposible para sa kanya na pumunta para sa mataas na mungkahi, ngunit ang presyo ay masyadong mataas para sa kanyang gusto, at hindi ito makomplito sa loob ng maikling panahon. Gayunpaman, nagulat na ito kay Master Wei. Karaniwan, tanging ang pinakamataas na isang star na angkan lamang ang may kayamanan upang piliin ang gitnang mungkahi. Kahit na ang ilang Great Origin Core Realm Sovereign Lords ay halos hindi na makayanan ito, ngunit tila medyo ayaw ni Zhao Feng nang piliin niya ang mungkahing ito. Pagkatapos ay sinabi ni Zhao Feng kay Master Wei ang tungkol sa pagsasanib ng Heartblood Essence ng isang walang limitasyong balyina sa karagatan sa Blue Lightning Sea Sky Ship. Mayroon kang Heartblood Essence. Nagulat at nasasabik si Master Wei. Halatang kinilig siya dito.
Maganda ang ideyang ito dahil ang asensya ng dugo ng puso ay naglalaman ng enerhiya ng isang hayop sa karagatan, at maaari nitong gawing mas naaayon ang barko sa karagatan, pinalalakas ang resistensya nito laban sa pagguho habang pinapataas din ang bilis nito sa parehong oras. Magagawa rin nitong umatras ang iba pang mga halimaw, kaya mas madaling maglakbay. Si Master Wei ay patuloy na nagpupuri. Ngunit mangangailangan iyon ng malaking halaga ng kakanyahan ng dugo sa puso. Pagkatapos ay humiling siya at naramdaman na hindi ito makatotohanan. King of Gods, Kabanata 571. Spiritual Zone Teleportation Array. Kung gagamitin ko ang gitnang mungkahi, gaano karaming asensya ng dugo ng puso ang kakailanganin? Tanong ni Zhao Fang. Nagsalita si Master Wei. Kahit isang bathtub ay may epekto. Kung gumamit ka ng labis, maaari itong makaakit ng walang limitasyong mga balyina sa karagatan sa malapit. Isang bathtub. Walang problema. Sagot ni Zhao Fang. Sumili ang pagkagulat sa mga mata ni Master Wei. Ang isang bathtub ng Heartblood Essence ay tila hindi gaanong nakikita sa mga mata ni Zhao Fang. Habang nag-iisip hanggang doon, tiningnan ni Master Wei si Zhao Fang na may nagninangas na mga mata. Brother Zhao, kung bibigyan mo ako ng bathtub ng Heartblood Essence, hindi kita sisingilan ng kahit ano para sa pag-aayos ng barko. Sabi ni Master Wei na may pananabik. Nagsimulang tumawa si Zhao Fang. Hindi niya akalain na ang Master Wei na ito ay gusto rin ng Heartblood Essence. Si Master Wei ay nasa gitnang yugto ng Small Origin Core Realm, at malaki ang maitutulong sa kanya ng Heartblood Essence. Deal. Tumango si Zhao Fang at sumangayon. Ang dami ng Heartblood Essence sa kanyang lung ay kayang punuin ang isang malaking silid na kasing laki ng 12-dosenang bathtub. Pagkatapos ng lahat, ang katawan ng walang limitasyong balyina sa karagatan na kanyang napatay ay napakalaki, at ang estado ng pag-iral nito ay halos nasa Void God Realm. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Master Wei pagkatapos pumayag ni Zhao Fang. Nagsimulang talakayin ng dalawa ang mga detalye ng pag-aayos at pag-upgrade ng Blue Lightning Sea Sky Ship. Brother Zhao, ang barkong ito ay may mga elemento ng tubig at kidlat, ito ay lubos na lumalaban sa pagguho, at ito ay dalubhasa sa stealth. Sinuri ni Master Wei. Si Zhao Fang ay lubos na nasisiyahan sa istruktura ng Blue Lightning Sea Sky Ship. Ang elemento ng Water Lightning ay perpekto para sa kanyang dugong yelo at tubig at sa kanyang Wind Lightning True Yuan. Pagkatapos ay pananatilihin natin ang mga elemento ng tubig at kidlat bilang base na istruktura. Kinumpirma ni Master Wei at pagkatapos ay nagsimulang magsalita tungkol sa pag-upgrade nito. Hindi naman kailangang mas malaki ang barko. Hindi ko kailangan ito para magkaroon ng malakas na opensa, ngunit kailangan nito ng napakabilis na bilis at malakas na depensa. Sinabi ni Zhao Fang ang kanyang iniisip. Ang barko ay pangunahing para sa paglalakbay at pagbibigay ng isang magandang lugar para sa tahimik na paglilinang. Kung hindi natin palalawakan ang barko, maitataas natin ang bilis at depensa nito. Tumango si Master Wei. Matapos kumpirmahin ang istruktura at landas na kanilang tinatahak, pinag-usapan nila ang mga materyales. Ang pagpili ng mga materyales ay nahati din sa tatlong magkakaibang tier, at pinili ni Zhao Fang ang lahat ng pinakamahusay. Ang kabuoang halaga ng kayamanan na kailangan para maayos at ma-upgrade ang Blue Lightning Sea Sky Ship ay napakalaking halaga, na naging dahilan upang mabigla si Master Wei sa pagkagulat. Hindi pa siya nakakita ng maraming sovereign na gumamit ng napakaraming pera ng sabay-sabay, bukod sa mga mula sa 2-star na sekta o mga disipulo ng Void God Realms. Gayunpaman, ang taong gumagawa nito sa pagkakataong ito ay isang kabataan lamang sa Half-Step Origin Core Realm. Ang background ng kabataang ito ay malamang na hindi simple. Mas naging solemn na si Master Wei. Nang lumabas sila ng hotel, tinanong ni Master Wei si Xiao Ma tungkol sa background at kasaysayan ni Zhao Fang. Napakahiwaga ng background ng employer ko. Maging ang mga henyo mula sa isang sacred land ay dumating upang makipag-usap sa kanya. Nagmamalaki si Xiao Maria, Spiritual Sacred Land. Huminga ng malalim si Master Wei at hindi nang ahas na mag-relax habang inaayos ang barko. Sa loob ng hotel, umupo si Zhao Fang at nagsimulang mag-cultivate, sinisipsap ang aura ng Ancient Dream Realm sa loob ng kanyang katawan.
Ang aura ng Ancient Dream Realm ay maaaring magpapataas ng lakas ng aking katawan at ang aking bloodline, at mayroon itong aura na katulad ng 10,000 Ancient Races bloodline. Kung patuloy kong sinisilap ito, si Zhao Feng ay puno ng mga inaasahan. Ang kanyang bloodline ay 2 o 3 beses na mas malakas kaysa noong umalis siya sa Purple Saint Ruins. Bagamat bumaba ang epekto ng aura ng Ancient Dream Realm habang tumataas ang katawan at estado ng pag-iral ni Zhao Feng, nagsimulang tumagal si Zhao Feng sa loob ng Dream Realm. Dapat kong itulak ang aking bloodline sa limitasyon nito sa pamamagitan ng paggamit ng Heart Blood Essence at aura mula sa Ancient Dream Realm bago makapasok sa Origin Core Realm. May plano si Zhao Feng. Dahil katatapos lang niyang maabot ang kalahating hakbang na Origin Core Realm, hindi makatutuhanang maabot ang Origin Core Realm sa loob ng maikling panahon. Sa susunod na kalahating buwan, naayos na ang kalahati ng Blue Lightning Sea Sky Ship. Matapos makumplito ang pag-aayos ay dumating ang pag-upgrade. Sa ibang lugar, si Zhao Feng ay patuloy na nagtitipon ng mga materyales para palakasin ang Ghost Corp's First Array, at nagbenta siya ng mga mahalagang mapagkukunan mula sa loob ng kanyang lumang metal na singsing. Ang mahalagang mga mapagkukunan na nakasalansan sa ilang mga bundok na mataas ay nagsisimula ng bumaba. Ang pag-upgrade ng barko ay umabot ng 30 hanggang 40% ng pera habang ang iba pang 60 hanggang 70% ay ginugol sa Ghost Corp's First Array. Inayos ni Master Wei ang barko ng librero ngunit nangangailangan pa rin ng pera ang mga pag-upgrade. Sa isang kisap mata, si Zhao Feng ay nanatili na sa Void Ocean Spiritual Palace ng halos 1 buwan. Sa panahong ito, ang lahat ng maliliit na problema ay ibinigay kina Xiaoma at Lulan Jishui. Parehong siya at ang Skeletal Division Leader ay kailangang maunawaan ang oras na ito upang maging mas malakas. Noon lamang malinaw na mahaharap ng dalawa ang nakamamatay na pagtugis sa unahan nila. Wow! Si Zhao Feng ay nagluwa ng isang subo ng dugo at ang kanyang mukha ay naging maputlang puti, ngunit agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata at inikat ang kanyang kalahating hakbang na True Yuan upang makuha ang aura mula sa Ancient Dream Realm. Meow meow. Lumitaw sa kanyang balikat ang munting pasang magnanakaw at hinigop ang mga labi ng aura. Kasabay nito, ang pares ng tao at pusa ay naligo sa isang malaking bar aisles ng asensya ng dugo sa puso. Sa halos 1 buwan, ang estado ng pag-iral at bloodline ni Zhao Feng ay bumuti at naging mas dalisay. Sa kasamaang palad, ang epekto ng kakanyahan ng dugo sa puso ay naging mas mahina. Napabuntong hininga si Zhao Feng. Ang kanyang estado ng pag-iral at katawan ay ganap na maihahambing sa isang Great Origin Core Realm, at maaaring mas malakas pa sila ngayon kaysa sa mga normal na Sovereign Lords. Higit pa rito, ang pagpapalakas ng kanyang bloodline ay nagdulot sa kanya ng malaking benepisyo. Halimbawa, kapag gumamit siya ng makapangyarihang mga lihim na pamamaraan ngayon, magkakaroon siya ng mas maraming lakas upang gawin ito, at ang pundasyon ng kanyang estado ng pag-iral ay nagbigay sa kanya ng mas mabilis na bilis ng paglilinang. Naramdaman din ni Zhao Feng na ang kanyang pandama ay tumaas, at ang kanyang kalahating hakbang na True Yuan ay na-convert sa mas mabilis na bilis. Ang kanyang pangunawa sa Purple Destruction Wind Lightning ay mas mabilis din kaysa dati. Sa araw na ito, sa wakas ay naayos at na-upgrade ang Blue Lightning Sea Sky Ship. Nakakita si Zhao Feng ng bagong Blue Lightning Sea Sky Ship sa malapit na lawa. Sa lawa ay may isang kulay abo-asol na metal na barko na natatakpan ng tumpak na mga array, at nagbigay ito ng malamig na kislap. Nahati ito sa 2 palapag, na may deck sa pinakatuktok. Mula sa malayo, mukha itong piteng, at naglabas ng nakakatakot na aura. Pinapasok ni Zhao Feng ang mga mandaragat at naging pamilyar sa barko. Weng! Isang manipis na alon ng tubig at kidlat ang lumitaw sa ibabaw ng barko, dahilan upang ang barko ay tila mas misteryoso at marangal. Pagkatapos ng ilang pagsubok, ang bilis ng barko ay tumaas ng 2 o 3 beses. Ito ay malapit sa bilis ng isang Great Origin Core Realm ngayon. Sa mga tuntunin ng depensa, maaari nitong harangan ang pag-atake ng ilang normal na Origin Core Realms ng sabay-sabay. Sabi ni Master Wei at ngumiti. Natagpuan ni Zhao Feng na kapwa ang labas at loob ng barko ay pinalakas, at ngayon ay mas mahusay kaysa sa normal na walang limitasyong mga barko ng karagatan.
Ang metal na pakiramdam ng barko ay naging mas malakas, at ang mga ukit ng array ay tumpak at tumpak. Sa mismong araw na iyon, hinayaan ni Zhao Feng na masanay ang mga mandaragat, at ibinigay niya ang bathtub ng Heartblood Essence kay Master Wei. Brother Zhao, in-upgrade mo ang barkong ito para lang maglakbay sa karagatan. Si Master Wei ay interesado sa background ni Zhao Feng. Kung ito ay isang normal na tao, maaari at gagamit sila ng mas maraming mapagkukunan sa kanilang sarili. Hindi ko na itatago. Kailangan ko talagang tumawid sa ibang lupain. Sabi ni Zhao Feng. Ang ibig mong sabihin ay aalis ka sa teritoryo ng True Martial Sacred Land at papasok sa isa pang Sacred Land. Nagulat si Master Wei. Napakalayo ng pagtawid sa ibang lupain. Brother Zhao, dahil may kilala kang mga henyo mula sa Sacred Land, bakit hindi mo gamitin ang Spiritual Zone Teleportation Array at maglakbay ka agad sa ibang Sacred Land? Makakatipid ka ng mas maraming oras. Gulat na sabi ni Master Wei. Mula sa kanyang pananaw, ang background ni Zhao Feng ay hindi simple, at maaaring may kaugnayan pa siya sa Spiritual Sacred Lands. Spiritual Zone Teleportation Array. Gumalaw ang puso ni Zhao Feng. Bigla niyang naalala ang mga kakaibang linya sa mapa. Kung tama ako, ang mga linyang iyon ay mga long-distance teleportation array. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na matuwa. Gayunpaman, narinig ko na mayroong isang mabigat na presyo upang magamit ito, at isang limitadong halaga lamang ng mga tao ang may karapatang gawin ito. Dagdag ni Master Wei. Salamat. May bagong plano si Zhao Feng. Masyadong malayo ang destinasyon. Kung magagamit niya ang Spiritual Zone Teleportation Array, makakatipid siya ng hindi bababa sa kalahati ng oras na kakailanganin. Agad na nag-scout si Zhao Feng sa paligid at sa wakas ay natagpuan ang dalawang henyo mula sa Sacred Land. Sina Jiang Fan at Chen Yilan ay nasa estimado na mga guest room ng Void Ocean Spiritual Palace nang makita nila si Zhao Feng. Spiritual Zone Teleportation Array. Nagkatinginan sina Jiang Fan at Chen Yilan at pagkatapos ay mapagpa siyang umiling. Kahit kami ay walang access sa Spiritual Zone Teleportation Arrays. Kailangan mong malaman na ang aking Panginoon ay isang elder ng Sacred Land, at ang Panginoon ni Jiang Fan ay mas makapangyarihan. Paumanhin ng matangkad at payat na si Chen Yilan. Ibig niyang sabihin, kahit na sa kanilang background, maaari lamang nilang gamitin ang mga normal na teleportation array. Ang mga normal na teleportation array ay maaaring magpadala ng isang tao sa kahit saan sa pagitan ng iba't ibang Void Ocean Spiritual Palaces at maging sa Spiritual Sacred Land, ngunit iyon ay limitado sa mga pangunahing miyembro ng Sacred Lands. Kailangang magkaroon tayo ng pahintulot ng ating mga nakatatanda kapag ginagawa iyon. Umiling si Jiang Fan at sinabing. Bagamat hindi nagulat si Zhao Feng sa kinalabasan, medyo nabigo pa rin siya. Hindi siya miyembro ng Sacred Lands, at wala siyang matibay na background. Wala man lang siyang karapatang gamitin ang mga normal na teleportation array para maglakbay sa pagitan ng Void Ocean Spiritual Palaces. Higit pa rito, ang dalawang ito ay walang gaanong koneksyon kay Zhao Feng, kaya ayaw talaga nilang tulungan siya. Aalis na ako kung ganoon. Umalis si Zhao Feng sa guest room sa ilalim ng walang emosyong mga tingin ng dalawang henyo mula sa Sacred Lands. Bagaman ang Zhao Feng na ito ay may talento, wala siyang background o anumang malakas na senior sa likod niya. Ang kanyang kinabukasan ay tiyak na hindi makikipag-ugnayan sa atin. Ngumiti si Chen Yilan. Napabuntong hininga si Jiang Fan. Kung magsisikap sila, magkakaroon ng kaunting pag-asa, ngunit hindi nila naisip na may sapat na potensyal si Zhao Feng, kaya hindi sila nag-abala sa kanya. King of Gods, Kabanata 572. Ambush. Umiling si Zhao Feng nang umalis siya sa mga guest room, hindi nagulat sa resulta. Lohikal na ayaw siyang tulungan ng dalawang henyo ng Sacred Land, ngunit gusto pa rin niyang subukan ang kanyang kapalaran. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si Zhao Feng kina Xiaoma at Lulan Jishui nang bumalik siya sa hotel. Kapitan, halos lahat ng resources na gusto mo ay natipon na, at ang Primal Crystal Stones na nakuha mo sa pagbebenta ng iyong resources ay ginamit para bumili ng mga materyales na kailangan mo. Inilabas ni Xiaoma ang listahan at isa-isang bumaba. Pagdating sa pagbili at pagbebenta ng mga item, ginamit ni Xiaoma ang kanyang mga koneksyon habang pinangangasiwaan ni Lulan Jishui ang proseso. Okay,
Aalis na tayo sa loob ng 3 araw. Nagpasya si Zhao Feng. Ang Void Ocean Spiritual Palace ay isang high-rank restocking point, kaya lahat ng kanyang mga kinakailangan ay natugunan. Oras na para umalis. Xiao Ma, narito ang iyong gantimpala. Inihagis ni Zhao Feng ang isang interspatial na singsing kay Xiao Ma, at tumalon ang kanyang puso nang makita niya kung ano ang nasa loob. Salamat, Kapitan. Yumuko si Xiao Ma ng maraming beses na may pasasalamat. Bukod sa isang tumpok ng Primal Crystal Stones, mayroon ding isang bar isles ng Heartblood Essence. Ang pile ng Primal Crystal Stones ay maihahambing sa kanya na nagtatrabaho sa loob ng ilang taon, at ang barrel ng Heartblood Essence ay isang bagay mula sa kanyang mga pangarap. Binigyan ni Xiao Ma ng malalim na sulyap si Zhao Feng bago siya umalis. Sa bar isles na ito ng asensya ng dugo sa puso, ang kanyang estado ng pag-iral ay tataas ng mabilis. Hanggat ginawa niya ang hakbang na ito, ang kanyang buhay ay magbabago magpakailanman. Sa loob ng silid, wala na bang pag-asa na gamitin ang Spiritual Zone Teleportation Array? Nagsimulang mag-isip si Zhao Feng. Ito ay isang mahabang paglalakbay upang maglakbay sa buong teritoryo ng Spiritual Sacred Land. Sa tansya niya, aabutin ng mahigit 12 taon kung magiging maayos ang paglalakbay. Gayunpaman, kung gagamitin niya ang Spiritual Zone Teleportation Array, higit sa kalahati ng oras na iyon ay maliligtas. Sa kasamaang palad, ang dalawang iyon mula sa Sacred Land ay hindi tumulong kay Zhao Feng. Shua. Isang kulay purple na token ang lumitaw sa kamay ni Zhao Feng. Ang Purple Saint Token. Nagkaroon ng koneksyon sa pagitan ng Purple Saint Token at ng Purple Saint Runes. Maaari siyang magbukas ng landas patungo sa mga guho gamit ang token, at ang token mismo ay naglalaman ng kakaibang kapangyarihan. Ang Purple Saint Token ay maaaring gamitin ng 3 beses. Nagamit ko na ito minsan. Ipinikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at naramdaman ito. Ang aura sa kabilang panig ng Purple Saint Token ay napakahina na. Ito ay dahil ang distansya ay napakalayo, at ang dimensyon mismo ay nawawalan ng kapangyarihan o kaya'y maaari siyang magbukas ng landas pabalik sa mga guho. Bagamat magkatabi ang Thousand Fluang Islands Zone at Tianlu Islands Zone, malamang na hindi sapat ang kasalukuyang lakas ng Purple Saint Partial Spirit. Sa kabutihang palad, si Zhao Feng ay walang anumang intensyon na bumalik sa Purple Saint Ruins. Senior Purple Saint, masyadong malayo ang destinasyon ko at kailangan kong gamitin ang Spiritual Zone Teleportation Array sa True Martial Sacred Land. Ipinadala ni Zhao Feng ang pira-pirasong impormasyon na ito. Ang kahirapan sa pagbubukas ng koneksyon ay napakalaki at sayang ang Purple Saint Partial Spirit at ang lakas ng dimensyon, ngunit ang pagpapalitan ng impormasyon ay hindi nangangailangan ng maraming enerhiya. Gayunpaman, walang anumang reaksyon. May nangyari ba sa Purple Saint Ruins? Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Feng. Pagkatapos ng kalahating oras na kinuha ang tsaa upang gawin mamaya, isang buntong hininga ang nagmula sa Purple Saint Token. Zhao Feng, pumunta sa True Martial Sacred Land at hanapin ang isang taong tinatawag na Duan Moching kasama ang aking Purple Saint Token, ngunit hindi ko alam kung ang taong iyon ay buhay pa o hindi. Kung siya nga ay tiyak na tutulungan kanya. Mapagkakatiwalaan siya. True Martial Sacred Land. Duan Moching. Mahusay. Tuwang-tuwa si Zhao Feng. Nagtanong lang siya sa Purple Saint Partial Spirit sa isang kapritsyo, wala talaga siyang pag-asa. Ang sino mang may kaugnayan sa Purple Spirit Partial Spirit at nabubuhay pa ngayon ay hindi magiging isang simpleng figure. Brother Zhao Feng, maganda ang takbo ng Purple Saint Ruins, hindi mo kailangang mag-alala. Ang boses ni Zhao Yufei ay tumunog sa Purple Saint Token. Nakipag-ugnayan ang dalawa sa isa't isa sa pamamagitan ng Purple Saint Token, ngunit hindi sila makapag-usap ng masyadong mahaba dahil ang distansya ay masyadong malaki at ang pasanin sa Purple Saint Token at ang dimensyon ng Purple Saint Ruins ay magiging malaki. Kasabay nito, sa loob ng ikatlong palapag ng Treasured Palace sa Purple Saint Ruins. Weng. Isang batang babae na nakasuot ng lila ang nakaupo sa harap ng isang kristal na susi. Ang babaeng naka-purple ay may snow-white skin na kumikinang, at siya ay tila matikas bilang isang diyosa. Yufei, mukhang malapit nang magising ang iyong spiritual race bloodline. Kahit na ang iyong mental energy ay hindi pa umabot sa origin core realm,
nagagawa mo pa ring i-convert ang ganoong pure half-step na True Yuan. Malapit mong ganap na pinuhin ang True Yuan. Ngumiti ang Purple Saint Partial Spirit at sinabi. Ito ay hindi kapanipaniwala na pinuhin ang True Yuan ng walang mental energy ng isang tao na umabot sa Origin Core Realm. Bagamat may ilang pagkakataon na nangyari ito ay maaaring mula sa malaking kapalaran, o mula sa pagbibigay ng kultibasyon sa ibang tao, na hindi talaga nila mapapadalisay at sa halip ay nasa isang selyadong estado. Sa kabilang banda, nagawa ni Zhao Yufei na dalisayan at pinuhin ito mismo. Ang spiritual race ay nireranggo bilang isa sa pinakamahusay kahit na sa 10,000 ancient races. Ang Purple Saint Partial Spirit ay tumanggo sa kanyang ulo. Pagkalipas ng 3 araw, malapit sa isa sa mga pasukan ng Void Ocean Spiritual Palace. Ang brat na iyon ay sa wakas ay lumabas at naghahanda na umalis. Iulat ito sa Third Elder. Isang mag-asawang mukhang normal na figure sa malapit ang nakipag-ugnayan sa pamamagitan ng spiritual sense. Shua. Ang mga figure na ito ay kumislap sa isang kisap mata. Ilang paghinga mamaya. Si Zhao Feng at ang kanyang grupo ay lumipad palabas ng Void Ocean Spiritual Palace. Shua. Itinaas ni Zhao Feng ang kanyang kamay, at lumitaw ang bagong Blue Lightning Sky Ship at naglabas ng malakas na pressure. Ang lakas ng aura. Ang barkong iyon ay isa sa napakataas na kalidad. Maraming tao ang umikot malapit sa pasukan habang pinangunahan ni Zhao Feng ang mga mandaragat papasok sa barko. Ang loob ng Blue Lightning Sky Ship ay elegante at parang isang high-class na hotel. Bilang karagdagan, ang lakas at pagtatanggol ng mga materyales ay malakas. Pumasok si Lulan Jishui at ang kumpanya at nagsimulang magtrabaho. Matapos masipsip ang asensya ng dugo ng puso, ang estado ng pagkakaroon ng maraming mga mandaragat ay papalapit na sa kalahating hakbang na Origin Core Realm, at mayroon silang higit na potensyal. Si Lulan Jishui ay madaling nakapasok sa huling yugto ng True Lord rank. Tara na. Umupo si Zhao Feng sa kubo ng kapitan na pinalamutian ng maganda at nag-order. Weng. Isang alon ng tubig at kidlat ang lumitaw sa ibabaw ng Blue Lightning Sky Ship habang lumampas ito sa hadlang ng Void Ocean Spiritual Palace at papunta sa walang limitasyong karagatan. Sundan mo sila. Hinabol sila ng isang elder na nakasuot ng plain shirt at 2 sovereigns. Ang nakashirt na elder ay ang third elder ng Gun Cloud Pavilion. Ang 2 sovereigns sa tabi niya ay umabot na sa huling yugto ng Small Origin Core Realm, at lahat sila ay napakabilis. Sa nakalipas na buwan, pinakilos ng elder ang puwersa ng Gun Cloud Pavilion at inutusan ang ilang tao na maghintay sa lugar na ito. Brat, pinalibutan na ng Gun Cloud Pavilion ang lahat sa loob ng 12-dosenang milya. Hindi ka makakatakas kahit may pakpak ka. Ang nakashirt na Sovereign Lord ay umungal habang hinahabol niya ang barko na kasing bilis ng kidlat. Sa loob ng Blue Lightning Sky Ship, kumulo ang dugo ng lahat ng mga marino nang maramdaman nila ang pressure mula sa Great Origin Core Realm. Parang sumanib siya sa kalikasan at naging isa sa mundo. Ang bilis. Ang Sovereign Lord ay mabagal lamang na nakasara habang ang 2 pang Sovereigns ay hindi makahabol. Ang brat na ito ay nagsanib talaga ng Heartblood Essence sa barko. Sayang talaga. Nagalit ang ekspresyon ng Sovereign Lord at nanlamig ang kanyang mga mata. Whoosh! 2 middle stage na Small Origin Core Realm Sovereigns ang sumisingil mula sa harapan pagkatapos lumipad ang Blue Lightning Sky Ship sa isang tiyak na distansya. Brat, manatili ka dito. Ang 2 middle stage na Small Origin Core Realms ay parehong umatake at nagdulot ng mga alon. Bam! Bam! Boom! Makinis at malamig pa rin ang malamig na metalikong shell ng Blue Lightning Sky Ship. Walang pinsalang ginawa dito. Napakalakas ng depensa ng barkong ito. Ang 2 sovereign ay nag-click sa kanilang mga dila at ginamit ang lahat ng kanilang lakas upang subukang pigilan ito. Bagamat ang kanilang mga pag-atake ay hindi tunay na nagbabanta sa Blue Lightning Sky Ship, hindi mahirap bawasan ang bilis nito. Hahaha. Kayong 2, pigilan nyo na ang barkong iyan. Tawa ng tawa ang nakashirt na Sovereign Lord. Ang pangunahing dahilan kung bakit niya sinundan si Zhao Feng ay dahil sa Heartblood Essence.
Hindi niya akalain na si Zhao Feng ay mayroon pa ring mataas na antas na Blue Lightning Sea Skyship sa ibabaw nito. Kahit na ang Gun Cloud Pavilion, isang Pick 1 Star Clan, ay walang napakaraming barko na may ganoong kalidad. Master. Ang Skeletal Division Leader ay lumitaw mula sa loob ng isang layer ng madilim na ambon. Noong nakaraang buwan, ang lakas ng Skeletal Division Leader ay tumaas ng mabilis pagkatapos gamitin ang Heartblood Essence at ang Mystic Dark Crystal Bone. Ding! 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 Sinaktan ng Skeletal Division Leader ang mga pag-atake ng dalawang Small Origin Core Realms at hindi man lang nasugatan. Hihihi! Tumawa ang Skeletal Division Leader habang iniunat nito ang kamay at nagpadala ng mga alon ng buto sa dalawang Sovereigns. Boom! Ang dalawang soberano ay napilitang umatras, at ang isa sa kanila ay bahagyang nasugatan. Hindi mapigilan ni Zhao Feng ang tumango. Ang cultivation ng Skeletal Division Leader ay nalalapit na sa huling yugto ng Small Origin Core Realm, at ang mga buto nito ay napalakas sa isang bagong antas, na gawang baliwalain ang mga pag-atake mula sa normal na Small Origin Core Realms. Dagdag pa sa katotohanan na pinagsama nito ang 9 Deadly Yin Bone sa katawan nito, ang battle power ng Skeletal Division Leader ay nalampasan ang late stage na Small Origin Core Realm at halos maihahambing sa Great Origin Core Realm. Tapusin mo agad ang laban na ito. Nakita ni Zhao Feng na humahabol ang tatlo sa likod nila. Shua! Nagwagayway siya ng itim na bandila at lumitaw sa ere ang 100 sinumpaang bangkay ng multo. Ho! Ang isang madilim na ambon ay agad na kumalat sa 4 o 5 milya at naglabas ng nakakagulat na sumpa. Hindi maganda. Hindi komportable ang dalawang soberano nang dumampi sa kanila ang ambon, at hindi mabilang na tuyo at mapuputing mga kamay na hindi man lang nila makitang nakakumot sa kanilang mga katawan at napunit ang kanilang laman. Ang mga kaluluwa at enerhiya ng dalawang soberano ay patuloy na nauubos, at ang nasugatan na soberano ay sumama ang pakiramdam. Parang may mga multo na nakakabit sa kanya. Mental Energy Ghost Technique, 10,000 Ghost Maze God. Ang pulang apoy sa mga mata ng Skeletal Division Leader ay kumaibot at naglabas ng mga ilusyon ng takot at gulat sa Ghost Corpse Cursed Array. Shua! Shua! Ikanaway ni Zhao Feng ang itim na watawat, at nabuo ang ambon ng bilog na nakakulong sa dalawang Sovereign Lords. Wu! Arg! Nakaramdam ng pagkahilo ang dalawang soberano at naglabas ng mga hiyaw habang nangingibabaw ang takot sa kanilang mga ekspresyon. Makikita ng isa ang kanilang balat at dugo na nagsisimula ng mabulok.